Sa lahat po ng mga scooter, paalala lang po, pag nakakita po kayo ng langis dito sa inyong air filter drip tube, medyo maalarma na po kayo at mabahala dahil ibig sabihin po niyan, sinyalis po yan na meron pong hindi normal na nangyayari sa inyong scooter. Kaya kung ano nyo pong gagawin bilang may-ari at gumagamit po dito ang inyong motor, ay kayo na po mismo ang unang umalam kung saan po nanggagaling. At ang gawin nyo po ay buksan nyo po itong inyong air filter box at makikita nyo rito kung saan po siya nanggagaling. At dalawa po yung posibleng paggalingan yan. Unang-una po ay dito sa inyong crankcase. Then pangalawa po ay sa inyong gearbox. Dahil yung dalawa po na may laman langis at meron po silang connection hose na papunta po dito sa ating air filter box. Pero lilinawin ko po na hindi po lahat ng model ng motor meron pong connection hose na papunta po ng ating air filter box. Tulad po nitong Honda Click. Dahil dito po sa Honda Click, yung kanya pong hose ay nasa labas lamang po siya. At hindi po tulad ng sa Yamaha Mio. Ayan, nakatusok po yan hanggang loob po ng ating air filter box. At yung kanyang nipila naman po ng langis sa Yamaha Mio po, kung makikita nyo, ay nasa ibabaw. Kaya may chance po talaga na ito po ay ma-overfill natin. Samantalang dito sa Honda Click, nandito na po. Kaya kung ma-overfill naman po natin siya, hanggang dito lang po talaga yung kanyang magiging langis. So yung mga pare ko, sinasabi po natin na hindi po to applicable sa lahat ng motor. Kaya tingnan nyo po kung ano po yung design ng inyong gearbox. Pero dito sigurado po tayo na lahat po ng motor na scooter meron po siyang crankcase splitter hose na nakakonekta po dito sa loob ng ating air filter box. So ito po yun dahil humihinga po yung ating crankcase, kaya pumasok po dito yung hangin. Kaya pag nabuksan nyo na po itong inyong air filter box, ay makikita nyo po kung saan po nanggaling langis. Dahil parehas po na may butas yan. Nandito po yung butas na nanggaling sa crankcase at nandito naman po yung butas na nanggaling sa inyong gearbox. So makikita nyo na po kung saan po dyan yung tumulo. Kaya ito naman po yung dahilan kung bakit napupunta po yung langis sa ating air filter box. Number 1 po, posibleng hinihigop na po ng ating air filter box yung langis ng ating crankcase at itong ating gearbox dahil barado na po yung ating filter element. Kasi once na barado na po to, wala na po mahigop na hangin tong ating makina at mag-create na po yan ng vacuum dito na kung saan naman po nakalagay yung ating air breather hose ng crankcase at gearbox. So posible na po yung ma-vacuum yung langis papunta po dito sa ating air filter box. Kaya solusyon po dyan ay sumunod po tayo sa tamang oras ng pagpapalit ng ating filter element. At once na nakita po natin na marumi na, ayan, obligasyon na po natin siyang palitan. Number 2, tinatapo na po o sinusuko na po ng pinanggalingan, either crankcase or gearbox, yung langis dahil po sobra-sobra, kumbaga overfilling. So makakapag-create po ito na mataas na pressure at marami po yung langis, mataas po yung kanyang volume, talaga naman pong isasambulat po yan. At dadalhin po lahat yan dito sa ating air filter box. So solusyon po natin dyan ay siguraduhin po natin na nasa tamang level po yung ating langis ng ating crankcase at itong ating gearbox. Ito na po yung pinaka-worst kung bakit po nagkakaroon na langis itong ating air filter box. At nakikita nyo po dito sa kanyang drain tube. So labas na po dito itong ating gearbox. Dahil sa totoo lang po, very rare lang naman po na napupunta po yung langis niyan dito sa ating air filter box. At ang majority po talaga ay doon po nang gagaling sa ating crankcase. Kasi masyado po kayo matulin magpatakbo at mataas po nakikreate na RPM ng inyong makina. So mataas din po yung nabibuild up niyan na pressure. So tapon po ng tapon yan at pati po yung langis ay naisasama na po papunta dito sa ating air filter box, which is normal naman po yan kung talaga naman po matulin kayong magpatakbo lagi. Pero kung ang pagtakbo nyo po banayad lamang at simpleng pagpunta lang po sa palengke may lumalabas na langis dyan, ay hindi po yan normal dahil nakakapag-create pa rin po ng pressure yung inyong crankcase. Baka na po yung makina nyo ay nakakaranas na po ng engine blow by at ayan po yung picture. So sa picture pa lang po ay malalaman nyo na po kung ano po yung problema o sira ng inyong makina. Makikita nyo po yung air pag nag-compression na po ay lumalabas po siya sa pagitan ng piston at cylinder. Ganun din po sa gas, pag nag-power na po ay lumalabas din po sa pagitan ng piston at cylinder. So ibig sabihin niya mga pare ko ay may problema na po yung piston at cylinder nyo dahil meron na po siyang leak at yung gas po at air ay pumupunta po sa ating crankcase kaya po ito nakakapag-build up ng pressure. Ito naman po natin to, ganito po yung mangyayari. Una po is intake stroke. Sa intake stroke po is bababa po itong ating piston at ihigo po ito ng hangin. Then sunod po natin sa compression stroke, tataas po itong ating piston at i-compress naman po yung nahigop niyang hangin. So magbibuild up na po dito ng pressure. Kung may problema na po itong ating cylinder at itong ating piston, may tama na itong ating cylinder, malaki na po yung kanyang bore at meron na po siyang malalalim na gasgas. Ito naman ating piston ay may butas na o kaya naman po yung kanyang piston ay is manipis na.
So magkakaroon po yan ng clearance at yung clearance na yan, dyan po dadaan yung hangin. So ang labas po niyan ay dito sa ating crankcase. Di pa po tapos yan dahil meron pa po tayong power stroke at sa power stroke ay meron po tayong pagsabog at magkikreate naman po tayo ng pressure. Ay may clearance nga po tayo dito. So dito po lulusot ang flue gas at the same time yung usok. At dito naman po ulit yan lalabas sa ating crankcase. Kaya yung crankcase ay magbe-build up po ng pressure at hindi na po siya hinga at labas pumasok yung hangin. Pati po kasi yung langis niyan is labas pumasok. So meron na po siyang supply at ang mangyayari ay puro palabas lang po yung hangin at yung usok. Pati po yung langis niya isasama na rin po yun, puro palabas na lang din po yun at mapupunta po yan dito sa ating air filter box. Yung hangin ay babalik po yan sa ating makina at yung langis ay bababa po yan at dito po yan mapupunta sa ating air filter drain tube. Pero wag po kayo magalala na darating din po yung panahon na pag matanda na po ang inyong motor ay magkakaroon din po to ng blow-by, which is normal po yun dahil ma-worn out na po itong inyong cylinder at piston ring at matagal na panahon po yun bago dumating. Pero nasa sa inyo na po yun kung mapapabilis nyo po to at dyan na po papasok yung proper maintenance. Para hindi dumating yung panahon na yan at matulad kayo dito ay sundin nyo po yung tatlo na to. Unang-una po is tamang oras ng pagpapalit para po ma-maintain natin yung dulas ng ating langis at the same time ay hindi po tayo makapag-build up ng carbon na siya naman pong babara sa mga daluyan ng ating langis. Then pangalawa po is sumunod po tayo sa tamang specification ng ating langis para po yung ating makina ay compatible po sa langis na ating gagamitin. And lastly, ito po yung pinaka-importante. Dapat po lagi nasa tamang level yung ating langis para po maiwasan matuyuan itong ating makina. So yan mga pare ko, alam na po natin kung saan po natin hahanapin at saan po nanggagaling yung langis na makikita po natin dito sa ating air filter drain tube. At alam na po natin yung ating gagawin upang maiwasan magkaroon to. So hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po is may natutunan kayo kahit konti. At paalam na sa inyo mga pare ko, kita na po ulit. Paalam!